Sige. So, without further ado, let me introduce to you Dr. Jocelyn Timbol Guadalupe to present to you her studies on contextualization and music education. Ayan. Magandang gabi po, no, sa ating mga kasamang guro, administrador, researchers, no? Baka meron ding mga professors. Di ko po alam ang inyong mga major, pero napaka-konti lang naming mga music ed. So, hindi ako umaasa na merong mga taga-music sa inyo. May So, fine arts teach. Si ayan. Melvin, prof siya sa fine Yan, arts. makaka-relate si Sir sa aking study. Bakit ko ba ito napili? At bakit ako nag-socio-antro? Kasi po, ako yung nag-aaral, ang aking advisor, yung Dean ng College of Music, um, meron siyang parang sinabi niya na merong mga music aptitude tests, ganyan. So, sinubukan kong ibigay, no? Kasi binili namin yun sa Amerika. Sinubukan ko muna sa Pundakit, no? Yung Casa San Miguel ni Coke Bolipata. So, yung mga tuturuan niyang mga bata. Hindi pa niya tinuturuan, mga anak ng fishermen, no? And farmers. So, binigyan ko ng test na pang-elementary na valid and reliable according to US standards. Pero nung binigay ko yung test, skewed to the right siya. So sa mga may alam sa research, quantitative, ibig sabihin, madali yung test para sa kanila. So to validate the results, nagbigay ako ng another music checklist. At na-validate nga. So sabi ko, baka yung test ay masyadong madali for 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 the kids. No, listening test 'yon. So then I started to wonder, baka naman yung lahat ng mga test na pinagbibigay natin sa mga estudyante natin, katulad ng PISA, ay hindi siya socially and culturally fit dun sa ating mga estudyante. So, nag-iisip-isip ako kung paano gusto kong gumawa ng test, no? So, na fit. Kaso, nabasa ko yung research ni Shiken Mihai on flow in music, na very psychologistic yon, no? Kasi flow, katawan, pati yung mindset, motivation. Ang naging resulta niya, hindi siya psychologistic. Context daw ang nakakaapekto nung achievement, no? Nung flow. So, kaya ako nagsosyo-antro. Ibig sabihin, even if you have a most reliable test, it will highly depend on context. And yung context ko, ako kasi ay ang aking lola ay singer sa Sarsuela ng Bacolor. Ang trabaho niya, kumanta sa Azucarera de Tarlac maghapon with the guitarist sa likod ng truck. No? So, nung nagpunta sila kasi yung Pampanga Sugar Development Company, lumipat ng Pampanga. So, lumipat siya doon. Nandun yung sa Bacolor, Sarsuela. And yung nanay ko naman ay, kumakanta siya, no? Soprano siya. And mananahi siya. No? So, she designs clothes. So, ang nangyari is, natuto akong kumanta bago ako natutong bumasa. Yung nanay ko, habang may shop siya sa palengke, nalagay niya ako dun sa table niya, 3 years old. No? Kumakanta ako. Nag-entertain ako ng mga no. Tapos, nung mga 5 years old ako, pinag-aaral ako ng piano. And then, nakala ko, yung piano, yun yung music. Tapos, yung aking lola, gusto niya akong turuan ng mga kanta ng sarsuela. Hindi ako naniniwala na may value yun. So, mga a few lang yung naituro niya sa akin kasi I started resisting na eh. Dahil nag-aalala ko ng piano, akala ko yun yung music. And then, later on, nakapasok ako sa College of Music. And si Dr. Maceda, yung National Artist for Music, parang sinabi niya sa amin, that is the most important. Yung, yung musika na galing sa lugar. So, ayun, binalikan ko yung lola ko, ni-record ko siya. So, yung mga songs, nandyan, no, na-record ko siya at nakuha ko yung mga, So, nung nag-aaral na ako ngayon ng PhD, Socio-Antro, naisip ko na, kasi may studio ko sa bahay, nagtuturo ako ng piano, ng voice. Yung asawa ko rin, musician. So, nagtuturo din siya ng guitar, flute, tsaka violin, ganyan, recorder, which is the medieval flute,
Ah, yung mga estudyante namin, mga taga-banda. Tapos sa aming mga ewan ko siguro, ewan ko naalala niyo yung music class niyo noon na, di ba, nagdo-drawing tayo ng mga nota tapos hindi naman natin na-experience. Siguro, sino ba yung naka-experience noon? Magtaas ng kamay or siguro mag-react. Yan, natatawa si mama, no? Oo, ayan, no? Halos lahat tayo, di ba? Pinagdo-drawing tayo ng nota tapos hindi naman natin tinutugtog. Tapos minsan, mali pa yung notang tinuturo sa atin. Paano, paano, paano namin alam na mali? Kasi tinutugtog namin yon. So, yun yung problem, no? May mga, yan, no? Halos lahat, no? Dadalawa, tatatlo lang yata ang hindi nag-raise ng hand. So, uh, may mga estudyante, nangyayari hanggang ngayon. Musician sila, early at birth. They're born into musical families, they learn music in choirs, they learn music kasi ako, grade 6 pa lang, natugtog na ako sa simbahan, ganyan. So, we learn music early. But, when music is taught to us, it is taught in a very, very remote way by a person who has not experienced it. Kumbaga, nagtuturo ka paano magluto ng sinigang, never having tasted sinigang. Hindi mo siya na-experience, pero tinuturo mo siya. So, ganun po So, ang aking naging paper, kasi nung K-12, dapat may curricular contextualization as per policy. So, on the ground, meron tayong tinatawag na anthropology of practice or policy as practice. So, paano ba nangyayari ang polisiya sa lupa, sa ground level? So, I interrogated that practice of contextualization. At ang ginamit kong community or case ay yung the dynamics of school music education and community band music education. No? So, ito sinabi ni Teacher Dina, no, nung siya ay USEC during that time. So, kailangan talaga yung contextualization nasa kamay ng mga teachers. No? Pero dun sa policy, pag titignan mo yung kanyang formulation, wala yung teachers. Dun sa lahat ng policy no? So, paano yon? So, siguro laktawan ko na to, no? I-explain ko lang yung community ko, banda siya. 1875, Banda 1. So, itong Banda 1, matanda pa siya sa Republika ng Pilipinas. Kasi, siya ay 1875. So, siya ang tinatawag na mother band ng Rizal. No? At ang kagandahan sa kanya, walang nagmamay-ari nung banda. Ang banda, ang may-ari ng sarili niya. Ano ang ibig sabihin nun? May mga banda kasi, like yung Peñaranda Band or yung Banda 1 ni San Pedro, meron silang patron. Minsan, pagka nawawala yung patron, namamatay yung banda or nagiging inactive. So, itong banda na to, it takes root from the Masons. So, it is a very, very secular communal band. No? So, lagi silang may 3 leader. Yun. So, marami silang koleksyon na handwritten pieces, no? Ni na national artist Lucio San Pedro at Felipe Padilla de Leon. So, noong 1955, yung unang-unang national band competition sa Luneta Park, sila yung nanalo. So, yan. So, sila yung community ko. Ngayon, ano ba yung problem ko? Kung meron kang member ng banda, no? Ayan, nasa baba, Pero, nag-aaral din ng music sa school. At kailangan i-contextualize, right? No? So, paano ang nangyari ng contextualization ng member ka ng banda na ano ang appropriations na nanggagaling or yung policy ang tawag nito, yung binibigyan ka ng room dun sa polisiya, no? So meron akong tinatawag na negotiations, no? Ibig sabihin ano yung nangyayaring pakikisalamuha, no, sa classroom between the band student and their teachers. Tapos ano yung nangyayaring constraint on the part of the teacher, on the part of the student. At ano yung mga forces, no, na nagme-mediate,
nitong contextualization policy. Okay. So, ayan ano. Kasi sa music ed, mas gusto nila yung formal music ed. No? So, mas mataas ang tingin ng mga tao doon, yung mga nag-aaral sa schools. Yung non-formal, nag-aaral sa studios, at yung mga informal, halos mababa ang tingin sa kanila. So, ito yung aking mga research questions. At ito yung aking policy, yung framework. So, sa anthropology, policy as practice, there's such a thing as a anthropology of policy as practice. So, isang idea yon. Then, curricular contextualization. At dineploy ko din, I think baka naaral nyo sa klase, yung funds of knowledge na hindi tabula rasa yung mga bata pagdating sa classroom. At ang aspect ng agency, both from the student side and from the teacher side. Yan. So ito ang aking mga research questions, no? At ito ang aking literature review. Ayan, tignan nyo. I-forward ko na lang siguro to Teacher Ched para baka gusto nilang basahin po yung mga ano. Although, parang di na take up yung fans of knowledge. Baka pwede mong ng konti. Ayan, okay. So, kay Mol et al. Ito, no? So, ang ibig sabihin nito, naalala nyo yung case natin kay Sir Fras, yung mga Mexican households na nag-aaral sila ng language, tapos, pero hindi naman sila zero. It's just that, yung inaaral nila, no, sa school, ay hindi related dun sa kanilang funds of knowledge, which is of course, may Spanish ano sila, heritage. So, ang sinasabi dito sa funds of knowledge ay yung context ng bata, mahalaga yung home knowledge, yung kung IP siya, yung indigenous knowledge, skills and practices, no? Dala-dala niya yon, baon niya yon sa school. So kailangan i-consider natin yon. So how did I relate that to my dissertation? Kung ang ating, kasi yung policy ng DepEd is really learner-centered yung contextualization. So, kung yun ang kanyang learner-centered, then naturally, dapat i-deploy yung funds of knowledge, no, na dala ng mga bata from their homes and their communities. So yun. Yun yung ideya na yun, ano. Tapos, meron ding musical identities. Identities, kasi sa music na discover nila na, kunwari, musiko ka, meron kang identity na usually classical musician, no, kung musiko. Pero nag-a-adjust din sila, no, ng identity nila. Minsan nag-aano din sila, nagpa-pop din sila kasi hindi makarelate nga naman yung mga kabarkada nila, no, sa tinutugtog nilang music. So kaya musical identities. Nangyari din itong si Hargreaves kasi from the UK ito, sa mga migrants sa UK, syempre ang pinapakinggan nila mga British classical. Ngayon, may mga Pakistani at Indian migrants. So, pagka minsan, merong mga prejudice against that kind of music, folk music, inaano ng mga Pakistani and Indian migrants na, yeah, we don't listen to it. It's not good music. Ganon. Pero pagdating sa bahay, ini-enjoy naman nila yon. Kasi nga, ayaw nilang ma-brand na, ay, you listen to that music kasi may ganong prejudice, especially sa high school. No, kasi yung identity nila madalas wino-worship nila yung mga pop, no? Dito sa atin ngayon nakikita mo yan, yung mga K-pop, mga J-pop, mga P-pop. So kita mo nagde-dress up yung mga bata na so may mga research na on that, no, sina Hargreaves. So eto, ang agency kasi sa music is related to yun nga, yung preference nila sa music. No? So, minsan, dinideny nila yung agency na yun. Dahil nga, for the benefit of belonging to the class. No? So, yung agency nila, hindi siya, it's not always active, no, as an agent. So, meron akong actual case na ganyan, no, dun sa aking study. Napagaling yan tumugtog. Pero nung performance, sa klase niya, hindi siya tumugtog. Umabsent pa siya. Kasi nga, hindi naman daw siya in-involve. Parang yung expertise niya,
as a soloist in the band ay hindi dineploy nung grupo niya, no? Kasi tapos nung tinanong ko siya, bakit hindi ka sumali? Yan. Kasi po wala naman akong place. Kasi ano siya soloista siya pero banda. So I mean wind band. So yung perform nila parang do re mi, parang Sound of Music na musical theater. So hindi siya belonging to the genre. Ayun. So nasayangan lang ako na hindi nagamit yung kanyang pagtugtog, no? Doon sa mismong um ayun. Tapos I think Teacher Ched na cover niyo naman po yung habitus, no? Tama ba? Hindi teach. Although we talk about cultural capital, ganyan, social capital, pero hindi namin, I think readings lang yata yung habitus. Oo. Kasi We sa talk about music, social reproduction, ganyan. ayan, yung cultural production, no. Yung habitus kasi nung mga musicians na okay, sa teachers as talagang hindi ang tingin ng mga band musicians sa teacher ay sila ang may alam, maestro. Yan. So meron silang habitus na susunod sila, no? Kahit mali yung tinuturo nung ano. So, ang nangyayari dun sa observation ko sa classroom, kunwari, di ba yung mga textbooks ng DepEd, maraming errors. Lalo na sa music. Ewan ko ba, bakit sila nagre-require ng music textbook? Dapat, yun walang textbook yun. Gagawa ka, mag-compose ka ng sound, ba, ganon. That is the whole, di ba, your body is the textbook. So, ang nangyari, mali yung nasa libro, ito actual no nangyari sa classroom. Tapos, alam nung band member na mali yung answer. Hindi alam nung teacher kasi hindi naman music major yung teacher. So, anong nangyari? Pinahiya ba niya yung teacher? Hindi. Kasi mataas na mataas. Yung habitus nila talagang na respectful of their teacher. So, ang ginawa ng bata, pumunta siya dun sa teacher at binulungan niya yung teacher. Sabi niya, ma'am, ito po yata ang sagot dito. Tapos, ano pa siya pa-question. So, hindi niya sinabi na mali po yan. Yan. Hindi. Sinabi niya, ito po yata ang sagot dito. Yan. So, yun, no, yung habitus napakalakas. Yung habitus of a band, a member, you follow your conductor. No? And in the case of the classroom, the teacher is the conductor. The teacher cannot make a mistake. No? So yan, yun yung mga naging theories ko. At ayan, cultural production, paano ba nila ano yung meron pating certain bias against band members in the classroom na hindi sila gaanong academic at hindi sila achieving. Yan, no? So, pero paano nila inaano yon yung hindi nila yon how do they overcome? Yung isa, shinare sa Facebook yung solo niya. Kasi sa amin, tuwing piyesta, nagkakaroon ng serenata, which is a concert. Yung concert sa amin, hindi yung concert na recital na 1 oras tapos, hindi. Magsisimula yan ng alas 8 ng gabi, matatapos yan ng alas 2 ng madaling araw. So, ibig sabihin, sangkatutak na pyesa tutugtugin nila and it's really a test of endurance. No? Each band plays for 2.5 hours. So, and then, may mga soloista. No? So, ang nangyari, yung batang akala nila ay hindi magaling, nasa science, naman siya, nasa science school, pero, hindi siya pinapansin, ganyan. Pinost yung kanyang solo, no, sa Facebook. Tapos biglang nag-react lahat ng mga niya, nabigla sila, nang galing-galing pala yung tumugtog. So merong ganon, no, merong mga ways, very passive ways na they're very quiet in the classroom, but they really show their ability when the opportunity calls for it. So yun yung mga na-deploy ko. Tapos yung aking framework, may na-discover ako na, well, hindi naman na-discover. This is also common knowledge na yung training, schooling, socialization, and culturation, it is in a, what do you call this? In a range. Yeah, continuum. Yes, continuum. Tama. Thank you. Tapos, yung eduction,
which is a term by music ed philosopher si Jorgensen. Ang sinasabi niya is the middle point between socialization and schooling. So, ito sana yung magandang gawin sa contextualization, yung eduction. No? Pero sadly, dahil nga kulang sa orientation or kulang sa framing yung mga teachers natin, yung mga opportunities na dapat mag-eduction sila, hindi nangyayari. No? Pero may mga ano din sila, in fairness to the teachers, they also, lalo na yung mga mahilig talaga sa music, no? Talagang out of their own ginagawa nila. Okay. So, sa curricular contextualization, importante yung lugar, yung boses ng bata, yung teacher's pedagogy, yung diversity nung culture ng lugar, at saka yung disciplinal content, no? Which in this case would be music. Sa community band naman, importante yung situation, learning style, yung ownership, yung intentionality, at yung pedagogy. Ayan. So, sa educational policy as practice, doon pumapasok yung policy enactment. How do they enact policy? Kung at the onset, di naman sila na-involve eh. I mean, I don't think they were really consulted, no? When they were the teacher's voice. Okay. So, yon. So, dito sa likod, no, meron tayong tinatawag na tatlong klaseng education. May school, merong community band, tsaka merong non-formal. Kasi yung non-formal, yun yung studio. Okay, so, laktawan ko na to. Ethnography. So, paano ba ang aking method? So, I observed sa Banda Malaya, 2 bata. Sa Banda San Juan, 21 no, na bata. 12 teachers no, from Taytay at saka Angono. Tapos, ano ba yung tinignan kong documents? So, tinignan ko yung curriculum ng school, yung band documents, yung archive nila, yung field notes ko no, during my observations. Nag-survey din ako dun sa mga band members kasi kailangan kong malaman yung school nila, ganyan. Nag-interview ako, tsaka nag-FGD ng students and teachers. How did I analyze thematic content? Tapos, paano ko yun i-validate? Pandemic nun eh. Wala akong na makausap na ibang tao. So, ginamit ko yung NVivo to sort of validate my own thematic content. How did I do the thematic content analysis? So, mayroong comparison, constant comparison, no? Kino-compare ko yung mga various data sets. Nag-adduction din ako. Yung adduction, ano yun? Kasi minsan yung analysis mo, na-frame din siya ng related lit. No? So pagka naggaganunan yung related lit, tsaka yung kasi usually, ito yung data set mo, right? Gagawan mo ng codes. Tapos gagawan mo ng themes. No? Tapos i-relate mo dun sa RRL. Pero minsan, nagbe-bear na yung RRL kasi hindi naman empty yung pagbabasa mo nung data eh. Informed na rin siya, no? May lente ka na nung ano. So ang tawag doon ay adduction. So ito yung aking timeline. Nag-umpisa ako maaga. 2017, 2018, dinigitize na namin yung archive ng banda. Kasi nga, 1875, di ang dami na nilang pyesa. Tapos, nag-propose ako, 2019, 2020, nag-defend ako ng 2021. So for those of you who are, parang mga 5 years, no, kung titingnan talaga. So ayan, ito yung aking, yung observation, September to March. Matagal yung DepEd sumagot. Kailangan ng permit to study. Ewan ko, sino po dito meron po bang taga-public school dito sa ating or nagpaplanong mag-conduct ng study sa public school? May taga-DepEd pero nasa central office. Okay. Ma'am, ang tagal-tagal nilang mag-respond. Grabe. Nakausap ko na lahat ng mga sobra, parang tinulugan nila yung permit to study ko ng 2 months. Okay, no? So, ayan, September, siguro naka-observe na ako, banda October na eh. Pero August pa lang, nagsabi na ako, nagbigay na ako ng sulat at lahat. No? So, ayan, phase 2. Ayan. Ang ginawa ko pala,
tuwing nag-interview ako, binibigay ko na sa transcriber. Naka-record siya. Tapos, inaano ko yun, no? Naka cellphone. O kaya, bumili kayo ng maganda, yung Zoom recorder. Pang field work talaga yon. No? Meron yung pang block ng mga noise. No? Para hindi nyo nalilinisin yung ano. So, anyway, kung wala kayo, no, pwede na rin ang cellphone. Marami ng magagandang cellphone recorder. So, immediately after, I convert it to MP3. I send it via email to my transcriber. Tapos, binibigay na sa akin kaagad after mga 1 week. No? Kasi mahaba din yung mga interviews. Ayan. So, ito yung mga instruments na ginamit ko. Nag-survey ako, tsaka mind map. Ayan, focus group discussion, interview, of course, observations, no? Nung 3 elementary school, 9 na high school, yung 2 banda. Yan. Okay. So, ito sila. Itong isa, estudyante ko sa piano. Pero sila ay ito flute, ano siya, and then yung isa, siya ay soloista, trumpet soloist. Yan. No? So, ito yung mga teachers, ito yung isang banda, tumugtog sila sa piyesta namin. Doon sa findings ko, isa lang talaga yung MAPE. At tatlo yung music ed, isang MAPE. So, lahat sila, halos hindi sila music ed majors. So, doon sa ethnographic, ano ko pala, ito yung procedures na pwede nyo pong gawin. You can do frequency count, how many times was the word mentioned. Pero pwede ring, even if it was not mentioned many times, meron namang KWIC, which is keyword in context. Like if that statement was very, very important, so syempre yung words together with it are important. So gumamit ako to visualize using word clouds and tree maps. Ayan, of course, yung adduction na kwento ko na kanina. So ganito yung itsura nung data presentation. Ayan. So magla-light up siya kapag no. Pero before that, ito yung example ng isang analysis. So dito nakasulat yung sa first column yung document, yung curriculum. Tapos ito yung field notes ko. No, observation ng magkaibang guro. Tapos ito yung analysis ko, no, dun sa nangyayari. Base sa curriculum, kasi yun yung policy, pero base sa practice, which is on the ground, no, yung 2 teachers. Yan. Ganun din, no, another, so yun. Ayan. So, ano ba yung mga naging, ito yung mga, sa interview, hirapan talaga sila. No? So ito, yung teacher na to, mahilig siya sa music. So yung bata, talagang ine-engage niya. Pero dahil mahilig siya sa music. No? Pero yung iba, may isang PE teacher, no? Talagang hindi siya ganun kahilig. Kaya ang nangyayari, sabi niya sa mga bata, kapag hindi kayo nakinig, ganyan, kakantahin nyo yan. Parang, para sa yung music performance should be a rewarding experience. Pero sa kanila, nagiging punishment siya. No? So, awang-awa talaga ako dun sa mga bata. Tapos, marami silang mga, of course, yung kunwento ko kanina na unang-una, erroneous yung textbook. Then, nahihiya silang sabihin dun sa teacher. Kasi the teacher is like the conductor. Ganyan. No? Tapos, yung research, supposedly, yung, kunwari, di ba, mag-home visit ka, ganyan. Mag-research ka about local materials. Sabi ng mga teachers, research, yan. Pang lang yan, yung mga gustong ma-promote. Iba yung parang the research which should be a part of localizing materials. It becomes a burden to them. Perhaps because, magtuturo ka ng music, ang sikip ng classroom mo, wala kang speaker. Nakakaloka, sabi nung isa,
nagdala daw siya ng speaker tapos ninakaw. Kawawa talaga. Alam mo yung ano, pero you can see, no, for some teachers, nag-e-effort talaga sila. Kasi may isa doon, hindi siya music teacher, pero tumutugtog siya sa simbahan. So, ibig sabihin, marunong siyang mag-organ. So, ang ginawa niya, tapos nag-member siya ng Philippine Society for Music Ed. Parang organization yun nung teachers, music educators. So, ang ginawa niya, inorganize niya yung mga teachers doon. Lahat ng mga MAPE teachers, parang nag-LAC sila, yung LAC, yung Learning Action Cells. Tapos, nagano sila, parang they found, sabi nila sa principal, hindi magwo-work yung, kasi ang schedule sa school, music, art, PE, health. Ganun yun sa isang linggo. Music, art, PE, health, music, art, PE, health, ganun. So, na-discover nila pag ganun, nakaka-introduce ka lang ng topic, pero hindi mo siya na-develop into a skill. Kasi nga, the next day, art sila. Then the next day, PE naman. So, inano nila dun sa principal na ang scheduling, this week, music. Next week, art. Next week, PE. Then next week, health. Nagawa nila yon dahil they all agreed. They talked. So, importante talaga yung ano nung teachers, yung you don't feel alone dun sa case, no? Whereas yung isa nga hirap na hirap siya, no? Dahil nga ayun, kailangan niyang mag-contextualize, hindi niya yun forte kasi PE teacher siya, nawala yung speaker na dinala niya sa classroom niya. So may mga ganon, no? Na mga context sila. Ayun. So in the end, ayan, no, ito yung bata, no, na nagto-trombone. So, ang naging resulta is hindi na lang siya nakialam dun sa culminating. Kahit alam niya na, kumari, flat yung kanta nila, wala sila sa tempo, ganyan. Hindi siguro niya matake, nag-absent talaga siya. Tapos, binalikan ko siya the next day, nahanap ko siya. No? Then, tinanong ko siya, ganyan. Ayan, no, flat sila. So, para na lang hindi ma-question yung syempre, yung classmates niya, ganyan, meron din silang ibang gusto. Yung may habitus kasi yung mga banda nga na sumusunod kung ano yung sinasabi ng leader. So, kahit alam niya na yung sinasabi ng leader ay hindi katanggap-tanggap, then nagano na lang siya, nagpaubayang loob na lang siya. No? So that was consistent with the habitus of band members being very quiet and being very accommodating of leadership. No? So they adjusted. So ano ba yung findings ko sana? So sana, hopefully, yung mga materials na gagamitin sa classroom ay sana yung repertoire ng banda. No? Kasi nandun na sila, they can play. Or the students can just pass by the park where they are practicing. Diba? And then, yung music performance na group, pwede yung pwedeng maging resource persons yung mga taga-banda. Na hindi lang sila bystander kasi nga, it's the parang cut and dried yung gustong i-perform. Yun. So, ito yung critique nila sa curriculum. Puro lecture daw. No? So, yan. Ito yung mga comment ng mga bata. Kung yan, no? Minsan, dahil nga puro lecture, matutulog yung mga kaklase nila, no? Imaginein mo, music, napaka-exciting na subject dapat yan eh. Wala, natutulog sila. Tapos, since itong mga band members, they're so interested about music. Pagka yung mga natutulog, binubulong daw nila yung sagot dun sa mga kaklase nila na natutulog. Yun. So, ayan, no? So, ito yung mga actual stories nila and sa school, no? Ayan. So, basically, dito sa aking dissertation na discover ko na ang hirap-hirap gumawa ng policy na hindi involved yung boses ng teacher. Kasi
laging nakatuon yung pansin dun sa learner. Okay naman yon, wala namang problema yon. Pero dapat meron ding boses yung teacher dun sa pag-craft, no, nung policy. May agency, no, yung mga ano. At on the ground, contextualization is really really very merong isang problema yung contextualism. Yung too much context na ang hirap na tuloy itawid ng policy kasi nga sobrang dami ng konteksto na kailangan mong i-consider. Yung ginagawa ng mga taga-Angono, nag-i-immersion yung mga bata. Okay lang yun sa kanila kasi the arts and music are all over their community. No? In the case of Taytay, yung mga bata, nandun yung banda, pero hindi nag-immerse. No? Kulang sa awareness yung mga teachers na merong ganong possibility. Okay. So ito ang aking mga naging conclusions. So in the analysis of policy as practice of curricular contextualization in music ed, studied here foregrounded the process of mediation by policy know-how. Ibig sabihin, they really need to know what the policy means. And it's not just big, grand words there in the curriculum document. There should be also attention to teacher contexts. We are assuming kasi that all teachers are trained equally. And hindi naman totoo yun. And then, of course, there's the power relations on the ground. So given the mediations in policy enactment, I concluded that integrating mediating factors in the contextualization formulation can benefit policy framework in general and policy actors in particular. In practical terms, the study's conclusions implicate the complex nature of music ed in contextualization and the pivotal role of qualified music educators. So, yun po ang aking dissertation presentation at meron pa ba? Ayan. So, basically, ito yung mga naging ways forward dun sa theory that hindi lang curricular na student. Nandun ang teacher, nandun yung school, nandun yung lugar. At musical funds of knowledge are valuable resources. And then there is room for musical agency, but it's highly dependent on habitus. And then policy as practice in music, contextualization is a collaborative act. So ayan, so children's voices, dapat digitize yung mga ethnographic sources para madaling mag-analyze. And then dapat may social at cultural formulations talaga sa policy making. Hindi siya input-output results. It doesn't work that way. Mahirap siya talaga pagdating sa ground. So yun. So nakakatuwa kasi di ba the data gathering Hello? Nawala ba si Teacher Joy o ako ang nawala? Okay. Yeah. Sige. So nawala yata siya, no? Sige, let's wait. Baka makarecover siya. Nasa UP kasi siya So alam niyo naman pag nasa UP mahina, no? Let's wait. So nawala siya. Okay. Sige. So, maybe we can interact, So, kanyang, very interesting yung kanyang inaral, Yung paano ba yung contextualization ng music education, So, you can imagine, gusto ko sanang tanungin, yung, kung ikaw ay teacher, nagtuturo ka ng music, and then mga taga-banda ang mga nandun, So, paano mo kaya i-contextualize? Okay, sige. So,
So yun yung ano, yun yung mga ano yun, tinitignan ko yung ibig niyang sabihin, ano, na yung mga policies natin on contextualizations pala ay nakatuon lang sa students. Ayan, Teacher Joy. Napatay Pakituloy yung yun. internet dito sa office. Sorry Kaya po. pala. Oo, oo, oo. Oo, Sige, sige. oo, nawala ako. Okay, Oo. So pakituloy na yun, lang. tama po kayo. Ano, yung formulation ng policy, yun yung napansin ko na parang wala yung boses ng teacher. It's as if the policy is top down. No? Tapos may teacher's context na wala dun sa contextualization policy. Pero minimediate na yung policy kasi siya ang nag-handle. Oo. No? Siya ang nag-enact. Pero wala siya dun sa formulation. So, kaya important ang teacher agency sa policy. Kasi they have to inform. No? Lahat puro expert theory, psychology, ganyan, ganyan, ganyan. Pero on the ground, may dynamics of power. And so, importante talaga na nandun yung teacher's context. Ayun. So, Teacher Chet, parang, meron ako isang sige, um, sige. for EDFD, ito po yung what you can, if you're going to do ethnographic interviews, these are the sort of flow for interviewing. Di ko alam kung na-cover nyo sa class, but Maganda yan, Teach. Hindi pa. Auto reading namin si Spradley, pero magandang ano. oo, may isang summary na lang po ito. So, pag po nag-interview kayo, yung una is you have to introduce your topic and of course, your ethics. Then, ang unang question po is a friendly question. No, kamusta po kayo? Ganyan. Kamusta ang ano nyo? Ang araw nyo ngayon? Ganyan, ganyan. And then, yung mini tour question is, paano ba ang ginagawa nyong ano, ganyan? Can you tell us about your class today? Yeah. And then, usually, yung grand tour tsaka yung structural questions, these are the ones that really pertain to your research questions. Hindi ka agad research question, parang sort of mag-establish ka muna ng rapport to make them feel comfortable. And then, after you ask your main research questions, meron ka ng synthesizing questions. Ito po minsan yung, kumwari, meron siyang sinabi, tapos hindi clear, or tama po ba na ito yung sinabi ninyo? Tama po ba yung intindi ko na kanina sabi ninyo ganto, ganto, ganto? So, dito yon, no? It's a way for you to synthesize but also a way to clarify. And the last two questions are native language questions. Ano po ba ang mga words na ginagamit ninyo to teach this concept? Ganyan. Or ba ako, ano po ba yung words na naiisip ninyo pagka pinag-uusapan ng contextualization? Ganyan. Nakakatawa kasi nung sinabi ko yung contextualization policy, di ba sa English lang yan? Ganun sila. Hindi nila alam na kasama ang Oo. music. Okay. Policy know-how. Oo, hindi talaga nila alam. So, and then may mga hypothetical questions. Ito yung parang mga Kuya Boy Abunda questions na if you were the ganyan-ganyan, what would you do? So, ayan. So, ito po yung parang for interview. And then, ito yung isang example. So, I can, parang script siya. This is for music. I can send this to you po para lang merong example. So, meron palang native language questions si Spradley, ano? Meron Opo. palang ganyan. Hindi ko napansin. Yes, yes. So, ayan, no? And then, ito yung field notes. Something, so what's happening, your reaction, and your preliminary analysis. So, laging ganun yon. Hindi lang nagfi-field notes ng kung ano yung nangyari. Laging 3 columns. Kasi dito of course, what's happening, ano? And then, yung reaction ninyo, yun na yung reflexivity nyo eh. Tapos, yung preliminary analysis, sometimes dito nyo makikita, ay, nag-react ako dito kasi nabasa ko si ganyan. Merong a little bit of framing na siya. No? So, habang nasa field kayo. So ayan. And then, sa documents po, kasi marami akong mga tinignan na documents dahil nga may archive yung banda. Ito po yung types of documents, no? Merong personal na contemporary, meaning email, present, Tapos merong personal naman na historical, which is yun nga, yung mga archives, letters, photographs, and diaries. Tapos meron ding public na contemporary sa amin, sa music, no? Merong mga reviews, blogs, and then meron ding public na historical. So in our case,
yan, mga recordings or scores. So baka po meron din kayo later on, you can sort, no, if you're going to do ethnography and you're going to do documents, you can sort them, no, into these. Ayan. I think that's it. Ayun. Thank you Through po. dissertation talaga. No? Okay. Thank you, Teacher Joy. No? Yan, ano? So thank you to Teacher Joy for sharing with us yung kanyang study, pati yung kanyang methodology. Ano? Kasi nga this is class 225 to Teacher Joy. Yung, importante rin yung method. So ito yung methods ng mga nag-MA ng NFE. Ano? So it's our chance to ask a question. Isa lang natin siya makasama. So if you have any question about her research, please unmute yung microphone nyo and then you ask. Pag wala, pagtanong ako. Kasi di ba dun sa mga DepEd order, meron dun yung contextualization, di ba, nasa ano yata, IRR, no? Pero ang nakita ko lang na DepEd order na may contextualization sa iPad, di ba? Meron silang suggestion paano mag-contextualize, mag-indigenize. Meron bang DepEd order tungkol sa contextualization sa music? Meron bang Sa ganun? music, ma'am, wala. General Ah, contextualization lang siya. Kaya nga, ang sabi ng mga teachers, sana meron kaming mga makausap na experts plus yung community. Kasi sabi ng teacher, napakadugo, napakadugo. Ganun dalawang beses niya ganun inulit. lang. Oo. Contextualization daw, napakadugo, napakadugo. So, I see. wala po. Wala. Wala sa Oo. music. Pero ang PSME, nagbigay kami ng parang contextualizing music education symposium nung nilabas yung ano. Kaso, I think dapat si DepEd talaga meron siyang, meron siyang, training, hindi training parang encounters ba? Wala kasi yung mga teachers na makausap. Kasi Hmm. so, ang ginagawa, yung mga schools na may maabilidad, nagbaband together sila. Pinag-uusapan nila paano nila gagawin. So yun na. That helps, ano? Tapos Opo. pinapag-usapan, ano, sharing, ano. Kasi kung Oh, mag-isa ka lang teacher, paano ko i-contextualize? Kasi parang isang statement lang naman yan sa RA, di ba? yes. So, paano nga na ba? So parang yung pala wala, no? So, teacher, nabasa mo ba yung ano, yung mga DepEd order sa contextualization sa iPad? Similar ba siya dun Oo. sa ano? Similar ba Uh, yung principle kung music ed, for example? Mostly sa iPad, ma'am, yung culture bearers kailangan interviewin kung Ayan, gagamitin ganyan. Oo. awit or actually yung mga weave, no? Or mga instruments. Kasi may mga awit na nakaka-trance. Pangtawag siya ng espiritu. So yung mga ganon, you avoid using it in the classroom. So yun po, usually yun sa iPad. Tapos kung gagawa ka, kailangan basahin ng culture bearer Mm. yung lesson mo, no? Hindi pwedeng iaano mo lang siya, Mm. i-implement ka agad. Kailangan merong go signal. Doon sila nahihirapan. Kasi, syempre, stress na silang mag-check ng papel. Ewan ko kung yung lesson plan nila, nagagawa nila ahead of time. Mm. No? So So, yun po. kung iPad, ang ibig sabihin parang ina-appropriate mo yung mga indigenous music, di ba? Kung music teacher ka. Pero at the same time, dapat i-clear mo siya sa mga culture bearers. Tama, no? Yes. Ganyan, ano? Yes, dapat po merong consultation sa kanila kung gagamitin yung work. Kaya madalas hindi siya nagagamit. I mean, Ah, or ang nangyayari, kasi nga you have to go to their place, di ba? So, pero sa syempre, pero may dengue, iPad, sila, iPad specialist naman sila. oo, Dito oo, sa oo, Rizal, meron silang dumagat na iPad specialist. oo. So, kung contextualization sa IP, yun medyo clear yun kasi nga gagamitin mo kung ano yung uh, familiar sa kanila, ano yung available, yung nga yung funds of knowledge nila gagamitin mo. And then, Mm-mm. i-extend mo siya sa theory, no? I-connect mo sa theory, kunyari ng music, di ba? Parang ganyan. Yes. Pero yung sa experience mo, dahil hindi naman IP at mga banda, Mm-mm. kung yung teacher sana ay, ang ideal sana ng contextualization, ano na yung mayroon, di ba? You started O what they sana, know. ang gagawin, kuna ng video yung Serenata,
Kasi doon nila pina-perform yung classical music. Eh di ba sa grade 9, classical music nga yung ano. At saka sa elementary, lahat ng elements of music mostly classical based yon. Rhythm, melody, harmony, those are very western ano. Very western musical elements. Oh, eh di kung doon sila kumuha ng materials, tapos makikita ng mga bata, uy, si ano, tumutugtog. Eh di ang ganda-ganda. Or actually, ang suggestion ko, patugtugin ng live si bata. May instrumento siya eh. Eh wala ngang instruments, di ba? So, bakit hindi nila imbitahan yung bata? O, edi tapos mag-perform ng isang solo sa music class. Tapos yun yung maging springboard dun sa whatever discussion. That's No, right. na, no. Pero hindi nila ginagawa kasi nga, ang view nila sa research ay para lang daw yun sa promotion. Para daw sa mga, pa daw, nagre-research, nagre-research, para daw sila ma-promote. So, Mm. so doon kulang, ano, doon sa policy na yung research ninyo ay pwede ninyong gamitin siya sa material. Tapos ito pa, ma'am. Sabi nila, napaka-weird na mag-contextualize tapos division exam naman. Mm. Division standardized test So na one multiple size, ano, choice. pare-pareho, hindi yung... Oo. Sabi nila, you cannot think out of the box and yet as required ka to think out of the box. Pero pagdating sa assessment, wala. Kaya teach to the test sila. So ano tuloy, masyadong theoretical. Yun nga, nakakaantok tuloy yung music lesson nila. Hindi Yes. nakaano sa Mm. ano. Okay. Oo, It's oo. interesting. Yun. No? Yun. Okay. Nakakaloka kasi Nakakalo. sayang. Sayang. Oo nga eh. And then, maybe they Ano, can even critique na masyadong westernized. So, kunyari, nasa IP community, iba naman yung ano ng music, element ng music, di ba? Kung ang ginagamit nila ay indigenous instrument, di ba? Oo, Ah, kaya dun sa next curriculum, kasi they consulted with me, sabi ko, pwede bang properties of sound na gamitin natin? Kasi even kami, ang framing namin ng music is not really music, but sound expression. Ibig sabihin, it opens up, alam ba, example, harmony. We don't have much harmony in our ethnic music because it's more sound design, yung kung ano yung mhm. naririnig sa environment. So sabi ko, we use the properties of sound which are basically time, yung haba, no? Hindi na yung rhythm kasi rhythm is a western concept, meter is a western concept. Mhm. So basta time, how music happens across time. And then pitch, tono, not necessarily melody or harmony. Basta ako tono. Covered na rin naman ang melody at harmony. And then Mhm. the third is form. Forma. No? May, ano ba, may introduction, may middle part, ganyan. Kasi yung dati talagang very western. Yung parang, ano, chorus, stanza, ganyan. Eh, paano yung mga chant natin? Wala namang chorus yun eh. I mean, di ba? So, napaka, ano niya, sarado. So, dun sa bago, hopefully, Ah, pero may resistance ngayon sa bago. No? Kasi nga, ah, nakakaloka. Eh di may mga writers ano na pinadala ko yung mga readings natin kasi sabi ko bago tayo magsulat ito yung mga nangyayari sa mundo. Ito yung mga sinulatan ko yung mga national artists. Sabi ko teachers ko naman sila dati. Sabi ko, sir, magre-revise po tayo. Si Ryan, kay Biab, tsaka si Dr. Santos. Ano po yung inyong gustong makita dun sa ating curriculum? So, sabi nila, creativity and Philippine, no, music. mhm, mhm. So, yun ang binigay ko sa mga teachers. Kaso, nung mag-training na, yung mga nag-train, ang balita ko ha, yung kinuha nilang mag-train, kasi pang points yun eh. Kinuha nilang mag-train, yung mga old framework pa rin. At Oh nire-resist no. sila yung bagong curriculum kasi nga, dahil old frame sila ng music has to be beautiful. Hindi, music has to be meaningful. Yeah, meaningful. Diba? Oo, Identity rin eh. beautiful din naman, pero beautiful is now relative to the culture. Yeah. Yun. So may mga Interesting ah. nang-aaway sa akin. Nasa na daw yung harmony? Man siya. It's just that instead of saying harmony, it is tone, which is general and more inclusive of our Muslim brothers, our Yeah, lumads. tama, So, yun. no? So, mas Pilipino talaga. Tapos, teach, At maybe nakit ka nun na yung voice.
dahil ang tinuturo sa College of Music yung, Western, mga opera. Yeah. Tapos nasisira yung voice ng ethnic. Ano ba yan? Sabi mo na paggaling ka Oo, sa kasi ethnic, nga, indigenous music, magkaano sila, no? Pwede bang ano? Hindi ko oh, naintindihan. nagbabangga kasi yun, ma'am, dahil yung sa classical singing, kuwari, ito yung vocal cord, no? Yung vocal cord kasi, ganun yun, no? Meron kang small muscle, tapos meron kang big muscle. Yung falsetto, which is, or your head tone, big muscles yun. And yun ang preferred ng Western when you sing opera. Pero sa atin, in our chants, mas earthy yung dito, yung ginagamit yung mas maliit na muscle. So Hmm. our vocalists are trained to use those smaller muscles kasi mas ano siya, mas nafe-feel mo yung tension. Yung ganon. Versus yung, oh, Hmm. di ba? I sang the same pitch, but I used different um, vocal resonation, vocal chords. Yung, chest tone. Yung isa, hedo. So, mas bilog siya, pero mas, parang Yan yung nandun lang siya sa, pang-chant. Yan yung pang-chant sa indigenous. yung nauna, oo. So, yun. Ah, yun ang problem namin ngayon sa college kasi wala kaming vocal program. Maraming mga estudyante ang gusto nilang aralin is traditional singing, but we don't have a program for it. And yun. Yun ang dissertation po ni Grace Nono for those who Ah, her ah, PhD talaga, dissertation nagpa-PhD at New siya. York University. She studied with mga babaylans, mga singing, no? Oo. So, yun. You might want to read it. I think she published the book already. She was Tapos na yung our, dissertation opo, na, yes, yes. She published the book. Nanalo nga yata yung libro. No? She was our former student kasi syempre, hindi nga niya makita yung relevance nung gusto niyang gawin. So, Yun. so tayo, dahil Um, American yung ating curriculum, so pati sa music pala, na-privilege yung Western music, opera, and then yung mga elements of music, ganyan. Ano? So if we are yeah, they going want, to hmm, shift to indigenous, talagang malaki rin ang changes pala, no? Kailang mayroong yes. resistance nga dahil, ano, okay. Oo, like ako, yung example ko nga, akala ko yung music ng lola ko, ay hindi music. Akala ko yung piano, yung music. Yung gustong Mm. ituro ng lola ko na zarzuela singer, nagre-resist ako. Kasi nga, hindi ko naman ako sa school. Bakit ko ba yung naaralin? Is that knowledge? Parang ganun yung attitude ko nung bata ako eh. Eh by the time that I was in the college, it's too late na. I mean, Mm. I could have learned so many songs. But I didn't, kasi nga I Mm. had that, uh, ano yon naipasa yun sa akin. Ewan ko, hidden curriculum siguro yun sa eskwela. That there's a hierarchy and informal music is not music. Yeah, It's that's right. something that you just hear. Yeah. Para din yung napanood ko lately yung pansuri sa Korean naman, ano? Oo, ano, yung parang sarsuela nila, no? Kakaiba rin. Ang hirap-hirap. Ang Ha? hirap-hirap ng pansuki kasi sa atin, you take a breath and then you, of course, no, ang breath, ano yun, no? Pero sa kanila, parang yung isang beat nila, 32 na counts. Oh, wow, ah. Ganun katagal yung breath mo, 32, kaloka. Grabe, Tapos impit hirap na pa. impit yung boses nila, Oo di nga ba? eh, So, kakaiba, kakaiba. Oo, yeah. Yan, kami hmm. na nagkakwento ni Teacher Joy. Baka may mga tanong kayo. Class, you have any question about her study and about ethnography? Paano ba ang mag-aral ng music ng non-formal? Non-formal ba to, Teacher Ed? Ay, Teacher Ched? hindi. Ano to? ASE. I mean, EDFD class to, 2 to 5. Pero may Okay. mga non-formal dito, ano? Ilan ba sila? Dalawa. Tatlo. Tatlo sila. Si Oo, Julie, si very, James, we can saka si really, Moymin. oh, and we can really relate to non-formal. Kasi madalas talaga, yung formal, it limits the time that you have to go and learn something. Kasi sometimes for music, it is your body that will tell you that you are ready. Kapag sukat na sukat, you have to sing this at the end of what, 6 months? Kung hindi pa ready yung boses mo, pinipilit mo siya, di ba? So, kaya yung non-formal, importante siya sa amin. Kasi, yung, ano nung time,
the concept of time and learning is similar to non-formal ed. Meron nga iba sa India, hindi sila nag-aasawa pag nag-ano sila ng dance, Indian classical dance. So Oh, kasama yeah? 'yon. Bakit? Yes. Bakit, teach? Cannot get married. Kasama 'yun sa training mo. Kasama sa training. Okay. Your body eh. Oo. I see. Ako, I never, hindi ako manicure. Never saw the need for it. Kasi nga, tumutugtog ako, nagagasgas lang. Diba? Tapos laging walang upo. So, sa amin, kasama yung katawan eh. Dun siguro si Sir na taga Fine Arts, makaka-relate dyan. Si Sir Melvin, mga comics ang kanyang genre. Oh, di ba? Yun. Yan. Okay, class. Yeah. Question? So yun, no? Contextualization, kalaban niya yung standardized exam. Ayan, oo. Napaka-weird na nagko-contextualize si teacher tapos biglang magbibigay ng division exam. Ang weird nun. So parang nasa curriculum yon pero in practice hindi. Ayan, si Ramil. I think si Ramil siya yung taga-DepEd. Tama ba, Ramil? Yeah, sige, go ahead. Yes po, ma'am. Hello, can you hear me, bro? Yeah, we can hear you. I think si Director Kevin is already with the Bureau of Education Assessment. Formerly, nag-work siya before sa UP. Si Kevin. I think you can work with him para mas strengthen yung ganung kind of policy na if ever na mag-contextualize talaga ng mga exams, dapat somehow mag-isip na din yung mga division, mga field offices na wag na sila magbigay ng division exam. Actually, nagiging ano pa nga yan eh. May funny story ako dyan. May isang science high school gumawa siya ng sarili niya exam kasi syempre mga matatalino yung estudyante, ganyan, somehow academically inclined. Tapos may division exam. Tapos ang ginagawa ng teacher, ina-adapt niya yung kung saan mas higher yung score ng bata. And so, medyo weird. So, hopefully sana matigil yung ganong kind of practice. Yung mga ganun ba? If we really want. Yun, ano? Para mahila yung grades ng bata. Oo. Sana practical exam or portfolio. Kaso kung 75 nga naman ang students mo, Diyos ko, paano ka naman magpo-portfolio assessment, Teacher Ched? 75 na portfolio. Kada section times, ako nagturo ko sa grade 3 55 times 8 sections, public school. So, yun. Mahirap diba? na, no? Imposible din yung, Kaya ang pinakamadali sa amin talaga, practical test. Tapos, essay. Reflective essay of the experience. How do you assess your performance? What could you have done better? What could you have practiced more? Yan. Yeah, dapat exempt ang music sa mga ganyan eh. Sige, Ramil, go ahead. Another, siguro, question ko lang. Kasi since music related si Prof, and then very inclined siya dun sa music education. Prof, at tanong ko lang kasi problem ko to, naging elementary teacher din kasi ako. And unfortunately, pinahawak ako ng MAPE, so I had to teach music. Diba? Isang araw. Hindi naman ako music major. Just... Ay, ano yun, sir? Ano yun? Rite of passage yun. Hindi nyo ba alam? Pag tuturuan ka ng music, rite of passage mo yun. Ano pala? My goodness. Ano kung sintonado ka? Saan nangyari po, no? Oo nga eh. So, hindi ko alam yung mga fortissimo, nakalimutan ko na yung mga term pero kasi hindi naman talaga ako knowledgeable. So, nag-invite ako ng friend ko na music teacher talaga. So, actually, parang yun yung nagsalba sa akin all throughout. Invite ng friends, ganyan. Nag-subcontract, nililibre ko lang ng pagkain. Pag magtuturo na ako ng mapping, pag Monday. Ganyan. Tanong ko lang, Prof, kasi MAPE is of course designed na 4 yung subject niya, di ba? Music, arts, PE, health. Tapos integrated into one subject alone. Wala naman tayong ganung specialization, di ba, sa teacher education institutions. Meron MAPE dati. MAPE, sir. Meron meron, pure pero na mas maraming PE. Mas maraming PE kaysa music and art. Talaga? Pero merong... sa amin kasi sa PNU, no? Di ko naman sa nilalaglag ko yung university ko.
Sige, sir. Laglag mo, sir. Purely PE yung turo eh. Or Ah, isang subject yun. So, iwaiwalay siya. So, pag ikaw ngayon, pumunta ka na sa teaching career or tuturo ka na music, pagkalawa, if na-involve ka sa mga discussions with um, Teacher Education Council, just somehow to align that kind of struggle. Kasi if, how come na ganun yung yeah. for the longest time, ganun na yung naging practice pero wala pa rin. PE teacher, pagpunta mo sa field, magtuturo ka pa rin ng music. Yeah. So, magtuturo ka ng Actually, arts. I mean, inano namin yan, sir. Tinanong na, kasi ang ginawa namin, yun sa curriculum dati, mantakin mo, 8 yung competencies sa music, 8 din yung sa art, 8 yung sa PE. Paano ko magawa? 8 weeks lang naman yung ano. So, sabi ko, kaya kami puro lecture. Kasi nga, walang art Matapos. production ng music dahil nga pa nagbibilang ng competencies. So, ang nangyari, sabi ko, bawasan natin yung kaya lang. Tapos, kinambine namin yung music and art. Kasi, ang rasyonale namin, sa kultura natin, ang music and art ay iisa. Kunwari, pag nagpiesta, may tumutugtog na banda, may higantes na nag-ano dyan, o di kaya naman may majorette na sumasayaw, lagi siyang together. May mga masks, may mga costumes, traditional attire, so it's always together. If we really want identity na Filipino, then we will join together. Tapos, yung sa professor sa art, galing siyang Makiling and baka kilala ni Sir from Fine Arts, no, si Laya. Mag-usap kami, Laya, mag-usap tayo, ano ba yung common dun sa ating disiplina? Yun ang yaano natin. Tapos, ayun. So, basically, yun yung nangyari. Ngayon, kinusap namin si Director Andaya. Ma'am, bakit po ba pinagsasama? Hindi naman po talagang pwede na isang teacher lang yan. Sabi niya, hindi daw kaya nung DepEd, yung plantilla items. So, it's not a philosophical. Pagsamahan din yung Filipino and English. Diba? Tingnan mo. Masyadong piniprivilege yung ano. Oo. So, ibig sabihin, an operational problem had bearing on the philosophical foundations. Sorry, name drop. Hindi, talagang kinusap namin siya kasi nga we saw that pero hindi na siya, di ba? Hindi na siya sa curriculum. Inilipat pero na ang siya kagandahan, RD. alam mo, ang kagandahan, she's the first director of curriculum that ever listened and set a meeting with us na curriculum writers. No, to her benefit. Siya lang ever. I've been consulting with since 2000. No? So siya lang talaga yung sa amin. So out of respect to her, she's really pinakinggan niya kaso talaga daw operational problem siya. So wala akong magagawa, 'di ba? Parang kaya nga ang hope ko na lang sa community band, sa choirs. Mga choirs natin nananalo. Tataka yung mga you have very good players. All the hotels in Southeast Asia and all the cruise ships are musicians. Yeah, tama. Number 2 yata sa labor natin export musicians, entertainers. OPA, Overseas Performing Artists. Yes. Number 2 nurses. That's by Alcid in 2012. So is it because of their music education? Or informal in the community? In the community. Oo, walang ambag ang formal music ed. Nagugulat nga ako eh. Ako natuto ko outside. Diba? Pwede naman sila nag-voice lesson pero ang gagaling kumanta, di ba, Teach? Walang formal voice lesson yan, pero oo, ikaw ba naman magkaraoke maghapon ng linggo di masasanay ka talaga o magka-choir ka pa ng linggo o di kaya Sabado. Ang banda ganito po, libre ang banda. Pag nag-aral ka sa banda, meron kang free instrument lessons. Usually twice a week yon with the master or a peer na mas higher sa iyo. And then tuwing Sabado at Linggo, nagre-rehearse yun. 4 hours tumutugtog yon, Sabado at Linggo. So, ibig sabihin, yung endurance nila
They have music class halos 4 times a week. Di ba? So, ano ba, thriving ang banda natin sa Pilipinas? Di ba nung Meron may mga tayong, panahon pa ng Espanyol, so dumadami yes, ba sila or ano? meron tayong base sa Pasambap, 125 community bands. No? Wow! All over the Philippines. Opo. Karamihan ba Ano sa pa Luzon or ano? Tagal na yun. Siguro mga 2010 pa na survey yun. All Luzon over. ba? Or all over? Marami rin sa Mindanao or ano? Merong mga banda, community bands doon. Tapos ang ginagawa ng mga yan, they don't audition to the College of Music because some of them are good enough. After high school, mag-audition na sila sa mga cruise ships and Disneyland, theme parks. Tapos, sila yung nagpapadala ng instrumento sa mga sa mga kabanda nila, yung mga pinagluwa. So kung nasa abroad na sila, nagpapadala sila. I see. Yes, Balikbayan box yan, punong-puno ng violin, saka mga trumpet, mga ano. I see. Yan. Galing. Meron pa ganyang study, yung mga OPA? Meron ba nga ano ba? Kasi lagi meron ako po yata. Yung Musika Pilipinas, pero hindi pa na-publish yung kanilang ano. Basahin natin. Abangan niyo yung Musika Pilipinas na scope. Kasi pag nakikita ko sila, kaya may conference abroad, di sila yun nasa hotel, ano? Nagugulat talaga, gagaling nila. Pero yun, alam mo na wala silang voice training, wala silang formal na, Kaya often wonder, paano kaya sila natuto, ano? Yun nga, sabi mo pala na ganun ka-regimented, intense. Yes. Oo, kasi kailangan mo mag-rehearse at least 4 hours in an ensemble and at least 2 hours alone. So, siguro 2 hours, 4, ayan, 12 hours a week. From the time that you're usually grade 4. Yan, grade 4, nag-uumpisa na yan. Tapos, paano kumikita yung mga maestro nila? Ano yung... ano po, mayroong bayad sa asiste, yung tumutugtog sa patay. Okay. So ma'am, sa Taytay, ang maestro may ibang kabuhayan. Hindi niya kabuhayan ng music. So hindi yun ang main source niya. Po. Ang mga maestro usually, sila, may nagtitinda ng baboy sa palengke, may sapatero, may patahian, mga ganon. I see. So hindi sila yung professional na, ganyan. So some mga of them, nagninegosyo, ganyan. Some of them are. There are graduates. But they know that music is a passion. It's not a profession. Kaya ibang model siya. Di ba sa studio, 30-minute lesson, anong matututunan mo doon? Wala. Sumali ka ng ensemble, matututo ka talaga makinig. Di ba? I see. Yung studio, that's a neoliberal negosyo. Neoliberal version yon ng music ed. So, ang di ginagawa ba social class? Di ba social class din yan? Yeah. Kasi mga OFW yung parents, gusto nila matutunan yung classical music na nakikita nila sa abroad, no? So, they have their children study. And some of my students were like that, mga apo ng anak ng OFW when I was teaching in Pampanga. Now, in fairness, there were quite a few naman good masipag students in my studio. So, most of them were really just being forced to study music. Talang ang bigat-bigat ng kamay nila pag magpapiano na. Samantalang dito sa Taytay, magdadala yun ng libro, nakitanda-tandang libro. Yung mga Spanish books pa, tsaka Italian books. Sabi nila, ito po yung libro ng lola ko, ituro niyo po sa akin itong pyesa na to. Ako pa ang mauubusan ang ituturo sa kanila. Wow. No? Ganyan pala. Amazing. Ganyan sila. They're Tapos ang ginawa namin, nung husband ko, usually pag magkapatid, kuwari, 30-minute lesson. Yung huling 15 minutes nung isa at yung unang 15 minutes nung kapatid niya, they will share a piece. Ibig sabihin, they have to play as an ensemble. Let's say, drum or Kung pareho silang pianista, duet yun. 2 pianos or 4 hands. Piano, 4 hands. Kung voice yun, akampanihan namin, may nagigitara yung kapatid, kakanta yung isa, gano'n. We learned that from the band.
Kasi it's always you learn to hear yourself lang in the studio na napakaliit. And then our studio, we made it big. Para nga, tutapon yung boses. No? So yun, ang nangyayari kasi sa mga studios, ang liit-liit nila, tapos pag magre-recital na, hindi tuloy sanay yung bata na makinig. Kasi ang liit ng studio. Diba? And then another thing, lagi lang yung boses niya yung nakapapakinggan niya. So importante, in our observation of community band, is playing and hearing each other. Diba? Pag nagpa-perform ka, you have to hear yourself. Then you have to hear yourself in relation to others. So parang dalawang skills yun. Parang, ano yun, Teacher Ched, yung bricolage, di ba? Parang meron kang, titingnan mo yung sarili mo, pero titingnan mo yung sarili mo over the big area. Yeah. Ganun pala, no? Yeah, I wish isa yan sa aaralin sa NFE, ano? Kasi, covered sa NFE yan. So, yeah. Hopefully, kung baka meron kaming estudyante later on na mahilig sa music, maganda pa lang gawing thesis yung community band, ano? Opo. Naku, yan ang buhay ng ating music ed. Tapos ngayon, yung iba, hindi na sila nag-band major. I mean, hindi na yung instruments. Nag-music ed major sila. At they go back to their community bands. So ngayon, ang natutunan nila sa amin, hindi lang musicianship, pati how to manage learning. Wow. And they document their like yung isa po, ang naging special project niya, gumawa siya ng curriculum nung banda ng Angono. Wow. Paano yun? So, sabihin, may standard. Yung existing, may existing na, pero hindi nakasulat. So sinulat niya, sa flute, ganito. Ang basic, ito yung kaya niyang gawin. Ang intermediate, ito. Dalawa lang muna. And then, anong exercises? Sa flute, sa saxophone, sa anong magandang unang pyesa? Ganyan. Of course, yung mga pyesa, local. Mga gawa ni San Pedro, ganyan. So yun, nasa College of Music po yun. Special project yun. Yeah, great. Okay, get. Thank you, Teacher Joy. Ako, inuubo ka na. Okay, so ako I learned a lot, kasi I was wondering din dun sa study mo, no? Alam mo kasi may band and then meron ding school. So, ganoon pa lang nangyari. So parang ngayon, yung contextualization process na ginagawa, dahil nga sa part yun ng K-12, so hindi pa pala siya clear pagdating sa mga ganong subject like music, ano? So, yun, kailangan talaga ng training din sa teacher. Kasi parang kanina nga yung pinanggit mo na narrative, at a loss yung teacher dahil estudyante nga niya galing sa banda, hindi niya alam kung anong gagawin niya. No? So parang unlike kunyari kung IP Ed, alam mo na kung may mga IP, alam mo na papag-aralan mo kung ano yung indigenous art, indigenous music, and then you work from there. Pero iba pala pag hindi IP, it will be more challenging. Okay. Para siyang para siyang, kasi di ba it's parang 0 or 1. IP or formal. Pero itong banda, it's not 1. Kasi traditional siya But it's not IP. Yeah, that's right. Kaya nga, they're suggesting yung notion ng endogenous. Hindi yung indigenous. So, endogenous, anong meron sa community? Kunyari nga, kung nasa Taytay or Angono, kung yung banda, or Angono, mga yung painter naman, ganyan. Kung ano yung existing, ano yung local, yun ang papag-aralan at doon mo integrate yung academic lesson. And then yun nga, I also learned na very Western pa rin ang ating curriculum. So if like sa music and arts, so parang hindi pa rin nagbago after 125 years na nakaalis tayo sa mga Amerikano. I suppose sa buong mundo, ganun pa rin. But I wonder, kunyari China, since they have their own music. So siguro, Yeah. Sa China kasi, sa Japan particularly, yung Japanese music ngayon pa lang nila ini-incorporate. Sa formal school. Yes po, through songs. Pero yung mga instruments hindi pa. Actually, nauna tayo. Kasi sa atin, may bamboo instruments, may rondalya.
'di ba, sa curriculum. Ah, Pero ano lang 'yon, as materials. Pero yung mismong thinking about music, ngayon pa lang talaga. Ito, inumpisahan ni na Maceda yan, na talagang dinidebunk mm, nila yung Western canon. 1960s yan nag-umpisa. I And see. syempre, may preference pa din ng mga tao. Dahil syempre, nasusocialize sila ng pop music, which is very Western. Or especially Mm. we're sending OFW, yun nga, OPA. Mm. So Mm. parang it Sa works well China, then. sa Hong Kong, they're doing Cantonese opera. Na ano Oh nila ngayon, wow. tinuturo nila sa mga schools. Sa China, main, wala. Kasi Oh yeah? uh, Sila pa Chinese naman yung may culture. Chinese opera, di ba? Sila yung Chinese. Hindi kasi ma'am, ano yun it's old China. Di ba? And the communists, they want Yeah, to, that's right. yung iba yung Modernize. propaganda music nila di ba? Tama. So yung, Yeah. may mga na-publish na books si na Bonnie Wade on teaching musically. Talagang inaano, halimbawa, yun nga, teaching music about time, teaching music about pitch. So hindi na siya teaching rhythm, teaching melody. Mm. Wala na yon. So parang sense of ano na rhythm, sense of time, ganyan. Hindi na yung Opo. specific. Yes. Ibang framing na siya. Which Great. is good. Pasok na pasok sa ating kultura. Uh-uh. Okay, so sige, Teacher Joy. Marami pong salamat. Thank you, Teacher Thank you Joy. for the And invitation. yeah, and I'm sure kung may mga tanong kayo, I can give you email ni Teacher Joy. And Opo. I will pakisend na send lang. them Oo. the materials. And please join ensembles. Ayan. Hindi lang musician ang nag-ensemble. Lahat po tayo, we can enjoy music and Yeah. music together in the community. Meron bang show ang ano ngayon, College of Music ngayong December na yung kagaya dati string, Yes, meron ganyan. po yung kantahan sa Diliman with the UPSO and the University Chorus. Free yun at the University Theater. Meron kami ngayon, walang sugat dyan sa in one of Okay. the theaters. Yan, Sarsuela. Sarsuela. College of Yeah, yeah. Architecture. Yeah, walang So, sugat. saan namin titignan yung mga tickets sa College of Music? Mayroon kayong Sa announcer? ano po? Last day today na daw ang Sarsuela. Talaga. Oo. Yun na lang isa. Oo. Yung UPSO po ay I think nasa website ng Kolehiyo ng Musika. Ayan. Or you Okay. can search UP Symphony Orchestra sa Facebook. Okay. Madaling maubos yan, class. Kaya kung Ubus na gusto nyo kaya manood. ma'am. Ay, talaga? Parang full house na after 24 hours, parang ubus na yung tickets. O yun ang abangan nyo tuwing Christmas. Ako, naubusan na naman kami. Abangan nyo tuwing Christmas yung mga shows sa College of Music. Okay, so with that, thank you very much, Teacher Joy. Maraming salamat. So, makapagpahinga ka na. We had a very long day. Mahirap ang buhay ng teacher sa ka-admin. Okay? Sige po. Thank you po. Thank you. Thank you. Ayan, may mga heart-heart. Okay. Bye, Teach. Alright, salamat. So, I hope you learned something, or you learn a lot, hindi masyadong pinapag-aralan, yung community-based education. Like kanina rin yung aking study, yung environmental care, environmental education na community-based is also something na kasama na pwede yung pag-aralan. Remember that education is formal, non-formal, and informal. So maybe before we go, let me just share yung dun yung final paper description ng